Pinatututukan sa gobyerno ang pagsagip sa 13 pang tripulanteng Pinoy na kasamang binihag ng mga rebeldeng grupo ng Houthi sa Red Sea. Apila ng isang senador, mabilis at mapayapang negosyasyon para sa mabilis na paglaya ng mga biktima. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pinatitiyak ni Senador Lito Lapid sa ating gobyerno at sa international community ang kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers na sakay ng Greek-owned cargo vessel na MV Eternity Sea sa Red Sea na inatake ng mga rebelding Houthi kamakailan. Panawagan ni Lapid na rapat lang saklolohan ng makinakulang ahensya mula sa local at international community ang mga bihag na crew ng MV Eternity Sea. Pakiusap ng senador ay idaan sa mapayapang negosasyon ng ating makinaukulang ahensya para mapalaya ang mga kababayan nating seafarers at makapiling muli ang kanilang mga pamilya na labis na nag-aalala. Hinimok ni Senador Lapid ang ating mga kababayan na ipagdasal ang kaligtasan ng mga bihag na hawak pa rin ng mga teroristang Houthi sa Red Sea. Sa report ng Department of Migrant Workers o DMW ay 8 na sa 21 Filipino crew ng barko ang nailigtas habang 13 pa ang pinaghahanap. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, nagtutulong-tulong sila ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Foreign Affairs para matiyak ang kinaroroonan ng mga nawawala sa ilalim ng One Country Team Approach. Kasunod ng report na posibleng bihag ng mga Houthis ang iba pang Filipino seafarers, ngunit wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad. Hindi na umano dinadaanan ang Red Sea at Gulf of Aden at sa Horn of Africa na dumadaan ang karamihan ng mga barko para makaiwas sa pag-atake ng mga Houthi. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.